Kamusta mga boss? After nga ng year-end ride natin is ngayon na lang ulit ako makakapag-bike. Sabi ko kasi magpapahinga muna ako ng mga ilang araw. Kaso inabot ng 4 na araw. Bali biglaan nga lang din tong ride na to. Inaya ko nga lang din si Bayaw. Tiyempo naman gusto rin magbike ni Bayaw tapos sakto nakapag-aya rin siya ng kaibigan niya. At dito ko nga rin na-meet si Boss Adrian. 10:30 na nga kami umalis kasi para walang masyadong sasakyan sa kalsada. Andito na nga kami sa Gaya, dito na sa may Bospi. Dito kami lagi kumakain ng asawa ko kasi napakasarap dyan. Pupunta nga pala kaming Quezon City Circle kasi gusto namin mag-ikot-ikot doon. May nakapagsabi rin kasi sa akin na 24 hours naman daw open yun at pwede pumasok sa loob. Andito na nga kami sa tungko tapos ito nakita ko pa si Nasa tungko pa lang kami nare-realize ko na dapat hindi pala ako nagpahinga. Siyempre paglabas nyo ng Bulacan, unang bubungan sa inyo ay ang buwan. Ay, Balaria pala. Ito ngayong grabing lubak-lubak dito sa may Quirino Highway. Mukhang may tatalo na sa lubakan. Pagdating naman namin ng Lagro ay dito na kami sa loob dumiretso kasi mas malapit ang daan dito at makakatagos kaagad kami ng Commonwealth. Tapos paglabas namin ng Regalado, stop over muna kasi syempre wala na naman akong dalang tubig. Yan yung lagi ko nakakalimutan, pasensya na. At nagpatuloy na kami sa biyahe at alam nyo napakaganda pala magbike dito kasi may ilaw yung pinakakalsada ng dadaanan mo. Wala baguhan lang Baguhan na sa bike tapos first time pa mag city ride. Pero konting ingat lang din mga boss kasi karamihan sa mga bike lane is kinainan ng mga nakapark na sasakyan sa gilid. Then yung iba naman is yung pagka may mga magbababa or magsasakay ng pasahero. Meron din namang ibang ginawa ng tindahan. At sa tingin ko naman is tuwing gabi lang naman to dahil sa umaga malamang bawal yon. So yun, na-enjoy ko talaga yung city ride namin kasi ito nga solong-solo namin yung kalsada. Kaya lang meron akong ditong part na muntikan ako masemplang. Palusong yung kalsada tapos biglang merong barrier na lumitaw sa gitna. As in masasapul ka talaga, siguro kung hindi ako nakapreno balentong ako doon. At pagdating namin ng circle ay umalis na rin kami kaagad. Dahil mali yung informasyon na nakuha ko. Bawal na palang pumasok. So mag-iikot na lang kami, didiretso na lang kami ng SM North para kumain. Sorry sa mga nabudol ko ng oras na to, hindi ko rin talaga sinasadya. Kaso dahil medyo malalim na nga rin ang gabi is wala na nga rin kami mahanap na kainan dito. Ito nga rin yung isa nakakahinayang yung mga bike repair stand. Ninako na yung mga gamit. Napakalaking bagay sana nito para sa ating mga siklista, lalo na hindi naman tayo pwede magdala ng maraming tools. Dahil wala rin kami makainan doon, umuwi na lang kami. So ang plano namin ngayon is pag meron na lang kaming nadaan ng kainan, doon na lang kami kakain. Andito na nga ulit kami sa Commonwealth, pabalik na ng Bulacan. Tapos sakto naman natanaw ng bayo ko dito, merong Master Siomai. Dito na rin kami kumain. Kaso wala ng siomai, so siopaw na lang. After nga po trip, nag-ride out na rin agad kami. Tapos ayun, tanaw na tanaw dito sa kabila yung mga pailo sa kabilang kalsada. Napakaganda. 1:30 AM na ata to nung pauwi kami. Pagdating nga namin dito sa FCM, umambon bigla. Kaya medyo nagmadali na rin kami. Tapos ay hindi inaasang pangyayari, biglang nag-reset yung psych class ko. Hindi ko alam kung bakit. Nasa likod na kami ng SM pauwi. Siguro nakaka 50 kilometers na kami simula nung nasa San Jose del Monte kami. Pero buti na lang, naka-on din yung Strava nung bayaw ko. So, doon na lang ako nag-base ng biyahe namin. 2:30 AM medyo nagkahiwalay kami dito sa may Quirino Highway kasi marami ng malalaking truck. At syempre, pag may mga ganito, iwasan na natin sumingit kung ayaw natin maging longganisa. And then, inantay na lang nila ako dito sa may Jollibee Tongko kasi ako ngayon pinaka nahuli. Tapos, ayun na, pagdating namin ulit dito sa Gaya, naghiwalay na ulit kami. Ingat. Next time ulit. Itutulog na natin to kasi may pasok pa tayo bukas.